Doble kayod ang otoridad sa paglilinis ng langis mula sa 3 barkong lumubog sa dagat ng Bataan. Ang paghigop sa industrial oil na karga ng motor tanker Terra Nova, posibleng abutin pa raw ng 2 linggo bago masimulan. Ngayon ang balita si June Veneracion. Mula sa nakasadsad na MV Mirola 1 sa Mariveles, Bataan, mano-manong nangongolekta ng langis ang mga taga Coast Guard. Ang nakuha, dadalhin sa waste disposal facility. Sa ngayon, inihahanda na ang barkong hihigop naman sa 5,500 liters ng diesel na kargang operational fuel ng lumubog na MTKR Jason Bradley. Naglatag din ng dagdag ng oil spill boom ang Coast Guard sa pinaglubugan ng barko. Improvised oil spill boom na gawa naman sa nyog ang ipinadala sa mga taga-barangay na inilagay nila sa bukana ng ilog. Para lang malesen yung mga oil spill na manggagaling doon para ma-prevent yung pagkuha niya dito sa tabi. Pero ang lumubog na oil tanker, nagdadala na ng problema sa mga residente. Sa gabi, nahihirapan makatulog yung mga tao rito sa tindi ng amoy. Pag umano yung tubig lumalaki sa amin kasi lumakit dito tubig, umano yung diesel. Napansin daw nila ang pagdami ng mga patay na isda. Pero pinakabatindi raw ang epekto sa kanilang kabuhayan. Gawa ng oil spill po, lahat po ng panguli po namin bumaba. Kaya halos kami hindi makalaot dahil wala nang pumili ng aming alakal. Pero ayon sa PCG, pinakaseryosong banta pa rin ang 1.4 million liters ng industrial fuel na karga ng MTKR Terra Nova na lumubog sa bayan ng Limay. Posibleng 2 linggo pa bago masimulan ang siphoning operations. Kailangan palitan ng bakal ang canvas na pinantapal sa mga valve ng barko. Pasadya ang paggawa sa metal capping na tatagal ng 1 linggo. Ganon din katagal ang paggabit. Pagkatapos, saka pa lang pwedeng simulan ang paghigop ng langis. Ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nababagalan daw sa takbo ng operasyon. I would like it to be a little faster because as day goes by, the effects of it, not just on the environment, is also increasing. Plus the effects of it on our constituents or our residents here in Bataan. Hindi po tayo nagmamadali. The better po yun. Number 1 item, why? Because we have contained yung pong oil slick na dumadaloy. This is 1 liter per hour. And at the same time po, kapag po pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, the whole Metro Manila, perhaps the whole Region 4, part of the whole Region 4A and Region 3 will be affected. Sa Bulacan, nagsagawa ang BFAR ng sensory evaluation sa dagat kasunod ng napaulat na umabot ang oil spill doon. Nanghuli sila ng isda at saka sinuri at nang wala raw na obserbahang problema, niluto at pinagsaluhan ito ng BFAR. Pero sa Cavite, may napapansin na raw sila sa mga nahuhuli mula sa dagat. Kung pupunta kayo ngayon sa amin, lahat ng nahuhuli mga alimango, yung mga halaan, lahat po kulay itim na. Tapos yung isda po na nahuhuli, amoy gasolina. Apektado ang 25,000 na pamilya ng mga mangisda ayon kay Governor Rimulya. Nabigyan na raw ng food assistance sa mga apektado at makatatanggap din ng cash assistance. May isang empleyado nung may-ari ng barko, wala pa akong tumatawag sa akin. Ngayon ay na mga abogado namin ay pinag-aaralan. File po kami ng class action lawsuit. Kahit hindi yung sinasadya, ang tawag po doon ay negligence. Ang negligence po nila na mataas ang alon, mataas ang may bagyo, nilabas pa rin nila ang kanilang barko. Dapat hindi na nilabas yun . Sa ngayon, sa pinakahuling satellite image ng Philippine Space Agency, mas maliit ng oil spill area nung isang araw kumpara sa satellite image nung linggo. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News.